Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So kanina nga around 1:30 AM ng hapon, naglandfall na o tumama sa lupa dyan po sa may southeastern Taiwan. Ito pong Bagyong Leon. Ngayon, yan po ay nagre-re-emerge na o lumalabas na po muli dito po sa mga katubigan dyan po sa may northwestern section ng Taiwan. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa kaninang alas 5 ng hapon, ang Bagyong Leon po ay nasa typhoon category na may lakas na hangin na umaabot sa 155 km per hour, malapit sa kanyang gitna at may mga pagbugsong umaabot sa 255 km per hour. Pero dahil nga sa paglandfall nito o pagtama dyan po sa area ng Taiwan at dun sa tinatawag natin cold air intrusion o pagpasok ng malamig na hangin, nakikitaan po natin ito ng significant na paghina o tuluyang paghina pa. At kung papansinin nyo itong ating satellite image na wala na rin po yung kanyang defined circulation sa gitna at yung kanyang mata. Mamayang madaling araw, posibleng nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Leon. Again, kaninang hapon, yan po ay naglandfall or tumama dyan po sa may southeastern portion ng Taiwan at sa kasalukuyan, yan po ay pare-emerge na o palabas na dito po sa mga dagat sa northwestern section naman ng Taiwan at posibleng lumabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility base dito mamayang madaling araw. Again, unti-unti pa po ang paghina nito habang lumalayo sa ating bansa. Ito pong kulay pula ay wala na pong direktang epekto, hindi na po sumasabit sa mga areas dito po sa extreme northern Luzon at inaasahan natin na tuluyang pangliliit yan habang unti-unti pang humihina ito pong Bagyong Leon. Ganun din po ang mangyayari dito sa kulay dilaw na ito. Lalayo rin po yan sa ating bansa or sa ating landmass, dyan po sa mga extreme northern Luzon at liliit din po yan kasabay ng paghina nito pong Bagyong Leon. Safe to say, wala na pong magiging direct threat ito pong Bagyong Leon sa anumang bahagi ng ating bansa. Kasabay po ng unti-unting paglayo pa ng Bagyong Leon at paghina nito, nabawasan na po, significantly nabawasan na po yung ating malalakas na pagulan at mga pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Sumasabit pa rin po yung kanyang panglabas na kulapan dyan po sa extreme northern Luzon pero mangilang-ilang mga pagulan na lamang po yan at mga pabugso-bugsong hangin. Although humihina na, meron pa rin po tayong breezy hanggang gusty o pabugso-bugsong hangin. Dulot naman ng ating southwesterly wind flow na nag-e-extend at umaabot nga dito po sa western section ng Visayas. So sako pa rin po niyan ang malaking bahagi ng northern Luzon, central Luzon, kasama po dyan ng Metro Manila, Mimaropa, Bicol Region, kasama na po dyan. Ito pong isla o dyan po sa general area ng Panay. Relatively, mas maliwalas naman ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao maliban lang sa mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Bukas, kasabay ng tuluyang paglayo ng Bagyong Leon, mas maliwalas na po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Medyo mas mataas lamang po yung ating tsansa ng mga pagulan at thunderstorms dito sa western section ng Luzon. Yan po ang areas ng Zambales at Bataan. Kasama na po dyan ang mga kabundukan dito sa Cordillera, maging dito sa area ng Mimaropa, lalong-lalo na po sa area ng Palawan at dyan po sa area ng Occidental Mindoro. Dahil pa rin yan do sa ating tinatawag na southwesterly na wind flow, na although humihina, ay hinihila pa rin po ng Bagyong Leon. Generally, fair weather na po tayo sa natitirang bahagi ng ating bansa, kasama po dyan ang Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Maliban lang sa mga isolated o localized na pagulan na posible pa rin po tuwing hapon o gabi. Ngayong darating na weekend, dahil tuluyan ang hihina yung ating southwesterly wind flow at mapapalitan po yan ng tinatawag nating easterlies, mas magiging mainit po at malinsangan ang ating panahon, lalong-lalo na sa hapon at tanghali. Yan po ay sa malaking bahagi na ng ating bansa. Pero posible pa rin po yung ating mga isolated o localized na pagulan or afternoon showers at thunderstorms, lalong-lalo na dito sa eastern section ng ating bansa. Kaya sa mga bibiyahe ngayong long weekend, maghanda po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na po sa mga pupunta sa beach. Huwag po natin kalimutan mag-sunblock at uminom ng tubig. At umiwas po tayo sa direktang init ng araw, lalong-lalo na po sa mga oras ng alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. After nitong weekend, meron tayong nakikitang pagpasok ng ating tinatawag na northeasterly wind flow at magpapatuloy pa ang paglakas niyan sa mga susunod na araw at posibleng pumasok na rin yung ating northeast monsoon or hanging amihan. Kung yung ating southwesterly wind flow ay nagpapaulan dito sa western section ng ating bansa, ito namang northeasterly wind flow ay posible namang magdala ng mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms dito sa kabilang banda, sa eastern section naman ng ating bansa after this weekend. Again, antayin po natin ang official na declaration ng Pag-asa sa pagpasok ng ating amihan o northeast monsoon at basta lakayin pa natin yan sa susunod. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia. Happy long weekend po!